So eto na nga po mga idol guys, so to update tayo ngayon matapos nga po ang naging laban ng Yokohama kontra dito sa koponan ng A Tokyo sa game 2 nila. Na-liver shot po ang ating pambato sa first quarter ng game, pero naging consistent pa rin po ang play niya na meron nga pong 11 points, 3 rebounds at 1 steal. Pero bago tayo magpatuloy, syempre hindi ko kakalimutan ang ating mga solid subscribers na nag-aabang. Shout out time tayo ngayon mga kaibigan. Unahin ko na ating mga idol. Shout out po sa ating kaibigan na si Melvin De Las Alas from Pasig City, Trevor Maliksi from Bacoor, Cavite, Eclibia family from Zambales, Neri Orpiana from Lutayan, Sultan Kudarat, Vlog Sports from Laos, PR Carpino, Portar Gigilan, Bohol, Bernie Trinidad from Imus, Cavite, Mario Berenio sa Piso 1 Expansion 13, Martinez Inocencio City, Kerensen Kevin Martin, shout out po sa Eagle Response and sa CCR North Caloocan. At kung gusto mo din ma-shoutout kaibigan, please comment down below your name at kung taga saan guys, shoutout natin. Pero syempre huwag mong kalimutan mag-like and subscribe para ma-update ka sa ating mga Kai Soto update. Maraming salamat. So mga kaibigan, malinaw na malinaw yung naging pagkatalo nga po ng Yokohama kontra sa A Tokyo. Liver shot ang ginawa kay Kai Soto dito sa first quarter ng game, kaya humina ang depensa. So marami nagsasabi pananadya nga ba ito para si Kai Soto ay hindi makapaglaro. Well, kung titignan naman natin, hindi naman talaga ito totally parang sinasadya, no? Dahil nga intense at crucial yung game, dikitan at sanay sa balyan itong A Tokyo, ay hindi naman sinasadyang na liver shot etong si Kai Soto. Pero sobrang sakit po nun mga kaibigan. Yun po yung naging mitya or nag-umpisa na humina ang depensa ni Kai, hindi siya makapaglaro ng maayos. Kaya nga wala siya masyadong appearance, no, dito sa second na quarter ng game sa first half. At sa third and sa fourth quarter ng game ay napakahina doon depensa ni Kai. Dahil nga syempre kahit sino naman tamaan ng liver shot, no, ay talagang mamimilipit po sa sakit. Pero magkagain man, ginawa ni Kai Soto yung best niya at lumaban siya hanggang sa huli. Pero masasabi natin na isang reason talaga yon sa pagkatalo ng Yokohama. Bukod pa po doon, nung hindi nakapaglaro si Kai Soto ay wala pong pumalit, no, para dumepensa sa team ng Yokohama. Eto rin ng mga A Tokyo ay ng lakas ng ofensa, no, yung mga sharpshooter nila talagang mahagagaling po talaga, no, at hindi talaga natin mapipigilan yung mga ganyang klaseng kalalakas sa team. Nasa pang top 2 po kasi sila, kaya hindi na nakakapagtaka yan. Bukod pa po dyan mga kaibigan, nakita nyo rin yung mga kakampi ni Kai parang umaasa lang din po sa kanya. Pag walang Kai Soto, walang dumedepensa na maayos, walang kagaya ni Kai na papalit sa kanya. Kaya isang dahilan din yun kaya natalo ang team ng Yokohama. Kasama pa din mga kaibigan yung sinasabi natin ng Yukin Kai Soto tandem, hindi masyadong nagagamit sa loob dahil nga madalas ay dinodouble team si Kai. So yung mga galawan ni Yuki at ni Kai Soto ay mapakadali or napakadali pong mabasa, which is yun po yung nagiging mitya, kaya natatalo sila sa game. But so far kung titignan naman ninyo, maganda yan kahit pa paano yung performance si Kai. Nagkaroon siya ng liver shot, no, ni-liver shot siya at hindi siya nakapaglaro ng mahabang oras. Meron pa rin siyang 11 points, 3 rebounds and 1 steal. And so far consistency pa rin yun, no, sa play ni Kai Soto, consistent pa rin po. At maganda naman talaga at makaya naman sana makahabol, pero humina yung depensa ni Kai. Si Kai Soto kasi napakalaki ng impact po niya sa team. At kapag hindi siya nakakapaglaro or nai-injured si Kai, na-foul out, ay doon na talaga nakakahabol ang kalaban. Ano nga kapagtaka kasi dito, na-liver shot na si Kai Soto, hindi man lang tinawagan ng foul, eto nga pong A Tokyo. Samantalang kapag si Kai Soto na may natatapik lang o nasasanggi lang na mga hindi sinasadya, no, ay agad-agad tinatawagan ng foul si Kai Soto. Pero kung titignan ninyo, wala namang problema, may pag-asa pa naman po makapasok sa playoffs etong Yokohama, basta masunod-sunod nila yung panalo nila itong mga susunod na laban. Pero syempre may makakalaban sila matataas din at magagaling sa mga susunod na game. Pero tignan na lamang po natin ang discarding gagawin ni Coach Aoki Take. Sa next game po kasi mga kaibigan ng Yokohama, yung makakalaban nila ang kupunan nga po ng Ibaraki Robots, which is nasa pang 22 overall standings po sa Japan B-League. Samantalang Yokohama naman ay bumaba ng isa ngayon sa pang 17 na po. But hindi pa naman tayo laglag sa playoffs, may pagkakataon pa. Basta magsunod-sunod ng consistent na panalo ng Yokohama ay makakapasok pa sila mga kaibigan. So abangan na lang po natin yung mga susunod na kaganapan. Tuloy-tuloy yung suporta sa ating pambato na si Kai Soto. Maraming salamat po.